Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan naman ho natin itong si dating Speaker Martin Romualdez. Alam naman ho natin marami hong magre-react dito. Ano kasi ito marami tuloy na bola. Alam naman ho natin itong si Speaker Martin Romualdez, meron ho mga sumusuporta ho rito. Sabihin natin siguro mga mini support, mga mini, no? Mga isipin kakaunti, ano. Kasi nga mga kababayan, itong si dating Speaker Martin Romualdez ay naproteksyonan daw si Pangulong Bongbong Marcos para hindi huma-impeach. Ang problema lumalabas kasi habang ginagawa niya 'yon, may iba rin siyang ginagawa. Ano? Meron din siyang ibang ginagawa. Ano? Para mong lumalabas, habang pinoproteksyon niya si Pangulong Bongbong Marcos para hindi huma-impeach, ay may kinukuha naman daw di umano siya sa pera ng taong bayan doon sa pondo ng flood control project. So, ibig sabihin yung kalang kamay niya, pinoproteksyon niya si PBBM, di umano sa kaliwang kamay naman niya, nagnanakaw naman ng pera ng taong bayan. Ito mga kababayan, marami hong may mga nababanggit ho rito tayo ng mga politiko na gusto ho natin, sinusuportahan natin, na sinasabi, takot daw dito kay Speaker Martin Romualdez. Isa na ho itong si Mayor ho ng lungsod ng Pasig, si Mayor Vico Soto, di ba? Nabash ho yan ng mga DD shit. Nabash din ho yan ng ibang mga loyalista na kung saan ay takot, duwag daw dito kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ko nga, hindi ako naniniwalang itataya ni Mayor Vico Soto ang kanyang legasiya sa pagiging mayor ng Pasig, magagandang ginawa niya dyan. Hindi niya itataya yan para lang iligtas niya si Speaker Martin Romualdez kung totoo talagang may ginawang kalokohan dyan sa maanumalyang flood control project. Bigla na lang ho nagkaroon ng ganitong video. Pinatunayan ho ni Mayor Vico Soto na hindi siya takot. Ano? Tingnan natin. Dahil ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez at marami pa pong iba. Kailangan tumagos din. Ano yan? Dahil ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez at marami pa pong iba. Kailangan tumagos. Ayan, nakita sa video, ha? Ayan, gaya ho natin, ha? Gusto natin makulong si Speaker Martin Romualdez. Isa pa, itong si chairman ng Blue Ribbon Committee, itong si Senador Pampilo Lacson, inaakusahan din ho yan, takot din daw ho kay Speaker Martin Romualdez. Especially ito si Aimee Mangusin. Aimee Mangusin tuloy. Marami kasing apelido ito Kulaong, Mangusin, Lacson. Hindi yung Lacson, Senador Lacson yung Lacson daw doon sa Maynila, yung dating mayor ng Maynila. At Marcos, dami apelido, dami bansag sa kanya, dami yung last name. Pinaparatangan din ni Senador Aimee Marcos na parang inililigtas daw ni Senador Pampilo Lacson itong si dating Speaker Martin Romualdez dyan sa usaping maanumalyang flood control project. At takot daw ito. Pero tayo hindi ho naniniwala na takot kasi ngayon, itong nakarang araw mga kababayan, itong may pasabog hong ginawa itong si chairman ng Blue Ribbon Committee, Senador Pampilo Lacson. About ho rito kay About ho dito kay pangalan nito. Tambalos tuloy. Sorry. About ho dito kay Speaker Martin Romualdez. Naiiba tuloy yung natin, pagbigkas ho natin. Na kung saan ito raw si Speaker Martin Romualdez ay teka nga, bakit ba ayaw bumukas?
Open muna natin mga kababayan. Sorry ho. Hindi ko alam bakit ayaw mag-open. Mhm. Ito ho, basahin ho natin ha. Iimbestigahan ng Blue Ribbon. Isiniwalat ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson ang umano'y pagbili ni dating House Speaker Martin Romualdez ng bahay at lupa sa isang subdivision sa Makati City gamit ang mga diskaya bilang front. Nako po. Kumbaga, ginawang kapital, ha? Pinamprant ho itong mag-asawang diskaya, ha? Ayon sa senador, kasama ito sa mga tututukan sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon sa Lunes, January 19. I verified to be true this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the diskaya, sabi ni Lacson. Wala pang pahayag si Romualdez sa ulat ni Lacson. Actually, may video ho yan, mga kababayan. Pakinggan ho natin ito. Persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na ito, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong connection, dapat na maliwanagan natin
kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the... O ayan ho, mga kababayan, mga kalalays, magkakaroon ng hearing pagdinig dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee at chairman si Senador Pampilo Lacson. At magkakaroon ho ng pag-iimbestiga. Doon sa sinasabing ito raw si Speaker Martin Romualdez ay nakakuha, nakabili ng bahay dyan ho sa sikat na subdivision sa Makati. Malamang yan yung Forbes Park. Sabi may bahay daw siya dyan. Ang ginamit, ang pinamprant ay mag-asawang Diskaya. Wala pang kalinawan kung aaten si Speaker Martin Romualdez. Pero ang uunahin muna nila, itong titistigo na magpapatunay na itong si dating Speaker Martin Romualdez ay ginamit ang mag-asawang Diskaya or si Sara Diskaya para makabili ng property, house and lot dyan ho sa Forbes Park malamang. Sikat daw na subdivision sa Makati. Pero siyempre siguro, bandang huli, papatawag din si Speaker Martin Romualdez dahil siya ang iniimbestigahan. Ang nakakatawa rito, hearing na naman. Bakit Chris Ulo na nakakatawa? Kung naalala ninyo, yung kay Laila de Lima, nagkaroon din ng mga hearing-hearing. Diniin si Laila de Lima. Ni Ragus. Pero after ng hearing, napunta na talaga sa korte ang kaso. Ano nangyari? Si Ragus, bumaliktad. Pinilit lang daw siya ng Administrasyon Duterte, kaya pinilit niya lang, kaya hinabla or diniin niya si Laila de Lima. So, yung ginawa niyang pananumpa ni Ragus para idiin si Laila de Lima, nag-o-taking pa, nanumpa pa sa Senado, nanumpa pa sa Diyos, so help me God, ay nawala na hong kwenta. Ito naman yung yung director, yung district engineer ng Bulacan, si Henry Alcantara. Kung ano-ano ho ang mga sinabi ho sa manumalyang flood control. May mga statement pa. Nanumpa rin yan. So help me God din. Ngayon, nag-counter affidavit sa DOJ. Binabawi na ang mga sinasabi. Hindi na totoo yun. So nawala na naman kwenta yung hearing dun sa Senate. Ngayon naman ito, meron namang lalabas, titistigo, na magpapatunay na nakabili ng property sa sikat daw na subdivision dyan sa Makati na pinaniniwala natin Forbes Park, itong si dating Speaker Martin Romualdez. Bumili property, ang gamit, pangalan, pinamprant, ang mag-asawang Diskaya or si Sara Diskaya. Nanunumpa na naman dyan, sasabihin na naman yan, so help me God. Ang katotohanan lang ang sasabihin. Tapos, pag yung kaso nasa korte na, sabihin, bumaliktad. Ano yung sasabihin? Bumaliktad. Pinilit lang, ganito, ganyan, may nagturo lang. Ang nangyayari, parang naglulukuhan lang. Parang nangyayari, naglulukuhan lang tayo, mga sir, mga ma'am. Kaya iwan ho natin kung ano mangyayari dyan. Subukan natin, tignan natin kung ano mangyayari. Ang nangyayari, nabubusog lang ang mga chismosa sa mga usaping ito, nabubusog lang ang mga tenga eh. Pero yung hustisya, wala eh. Ano? Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.